Hello guys! Andito na naman po tayo. Welcome back sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. For today's video guys, may bagong update po si Facebook na kailangan natin pag-usapan at ano nga ba advantage and benefit nito para sa mga creators. So, ilang months din tayong walang upload and nagbabalik po ulit tayo dito sa YouTube para po i-deliver at i-share ko sa inyo yung mga makakatulong sa atin para mas, 'di ba, mag-prosper tayo dito sa content creation. At marami lang tayong ginawa few months ago. Kailangan lang natin simulan yung mga bagay-bagay. So, ngayon, etong i-share ko sa inyo na video or update is na-post na din to dito sa Facebook for Creators. So, ano nga ba yung advantage nito? So, eto nga po yung ating topic, no? Yung update to original content. Ito yung sinasabi ko noon pa, nung nag-start pa lang tayo dito kay Facebook. So, meron tayong pinakita na sample na application like sa YouTube, no? Wherein yung mga upload na original is madali nilang nade-detect kung ito ba ay copycat or reproduce. So ngayon, mas gumagaling na din or gumaganda na din yung Facebook update kasi nga parang nagiging same na din sila ni YT, which is advantage sa mga creators para hindi ma-reproduce or re-download yung kanilang mga content. So ano nga ba yung magiging advantage and benefit nito para sa atin? So, i-check nyo na lang yung article diyan, ilalagay ko sa may description. So, ito yung pag-uusapan natin, guys, no? Facebook 2026 update, rewarding original creators at ang bagong role sa content. So, yung quick overview natin, sa mga bagong update ng Facebook ngayong 2026, mas pinapaboran na ng platform ang original content at mas hinihigpitan ang pag-detect ng reposted or unoriginal content. So, advantage para sa ating mga creator, lalong-lalo na kung kayo po ay monetize or kung kayo ay merong mga quality na content tapos, 'di ba, minsan may kumukuha ng content nyo para i-re-upload sa kanilang mga Facebook page. So ngayon, ano nga ba yung gagawin dito ni Facebook? Ang layunin ng update na ito ay para, number one, mas mabigyan ng credit at reach ang tunay na creators. So, yan yung number one advantage. Number two, mababawasan ng content copying at reposting. So, ayan. So, possible hindi naman totally mawawala yan agad-agad. Marami pa rin magre-re-upload, marami pa rin magre-reposting. Pero, siguro dadating yung panahon, yung oras, kapag nire-upload yung isang original content doon mismo sa original creators, dapat yan nababan or nade-delete na kagad yung page. Dapat ganun kahigpit na ngayon. Kasi alam nyo naman, AI is advancing, di ba? Mas mabilis sila na-detect kung yan ba ay na-upload ng ganitong date at merong nagre-upload ng ganitong date. So, doon pala malalaman kung reproduce yung content o hindi. Pangatlo, mas maging relevant at authentic ang feed at reels. So, 'di ba? Mas okay, mas authentic kasi nga sa sobrang daming nagre-reproduce ng content ngayon, hindi na natin alam kung sino nga ba authentic na may-ari niyan or sino yung nag-produce niyan. Ibig sabihin nito, kapag ikaw ang original creator at content or ikaw ay nag-produce ng original content, mas malaki ang posibilidad na, ito yung number one advantage, mas lumaki ang reach ng video mo. Mas possible mag-viral, mas makita ng maraming viewers ang content mo, which is advantage yun para sa mga creators kagaya mo. Number three, mas tumataas ang pagkakataon ng monetization. So, dapat talaga, dati pa ito na-implement ni Facebook. Pero alam naman natin, meron pa rin kinoconsider ang Facebook creators or team or support ng mga ilang bagay. So, siguro mas in-advance nila yung AI detection system nila kung saan mas na-detect nila yung original creators pati na rin yung content na in-upload nila sa platform nila. Sa kabilang banda, ang mga page or creators na nagpo-post lamang ng recycled content or post ay maaaring makaranas ng. Ito naman yung disadvantage sa mga creators na nagre-re-upload or yung term na nagnanakaw ng mga videos ng mga creators. Na-reduce yung reach mo, possible hindi mapakita sa wider audience, mas mababang engagement. Mapapansin nyo kung kayo po ay nagre-re-upload ng mga content na hindi sa inyo, mas mababa na yung reach, wala nang engagement, wala nang nagko-comment, wala nang nag-share. Possible din na, di ba, ma-demonetize. So, alam ko, ito is dati pa. Pero ngayon, mas humihigpit.
para sa advantage ng original creators. Dapat talaga nag-focus si Facebook dito. So, pakita ko lang sa inyo guys yung post nila. Ito yon. Ayan, i-zoom in ko lang sa inyo para may idea kayo. Pero pwede nyo rin tong i-check. Ilalagay ko na lang yung official link nila dyan sa may description. Ito yung new update, no? Original Content Guidelines. Yan, sabi dito, Facebook is prioritizing original content and clarifying what it takes to become considered original. So, talaga dapat ma-consider na original yung content mo kung talagang ano yan, sa'yo talaga. Dapat ma-detect ni Facebook dahil sa kanila naman yung platform at nagpo-produce din tayo ng quality content that na-detect na din nila. Katulad nga sa YouTube. Guys, alam nyo ba sa YouTube dito, no? Hindi nyo pwedeng i-re-upload basta-basta yung video na hindi sa inyo. Kasi nga, kapag 3 beses nyo yung ginawa dito sa YouTube, meron na yung copyright strike. Kapag nakailang copyright strike kayo, made-demonetize. Kapag pinagpatuloy nyo yung pagre-re-upload ng content ng ibang creators na hindi sa inyo, possible mawala yung YouTube account nyo. So, ganun kahigpit sa Facebook. Wherein, di ba, sa Facebook, sa YouTube, wherein advantage siya ng creators. At mas, di ba, alam niyo naman, si Facebook is from Google, mas siguro pabor sa mga creators kasi mas malaki yung reach, yung potential na earnings, 'di ba? Para mag-produce ng quality content yung mga creators. If you're doing any of this thing, your content may be considered unoriginal and at risk of reduced reach. Kung kayo naman po ay original content creator at hindi na kayo nag-upload ng mga bagong content at nire-reproduce nyo lang o nire-re-upload nyo lang, possible bababa din po yan. So, I suggest instead na re-upload ninyo, gawa na lang kayo ng bagong content. Number 1 dito, low effort edits. Adding minor enhancement or existing content no longer counts as original work or content. Ano yung kailangan nating iwasan? Small edit at existing content like only adding subtitles, borders, or watermarks. So, yung mga captions, ayan, normal edit na lang yan para kay Facebook. So, kailangan natin lagyan ng mga B-roll or tawag dito, yung mga clips, yung mga additional tawag dito, enhancement ng video. Simply splicing existing clips together without focus on your own screen presence or additional commentary. So again guys, kung kayo po ay basta na lang 'di ba kumukuha ng clips ng hindi sa inyo tas wala namang proper commentary or additional enhancement or pagdadagdag na quality do sa video is consider low quality din 'yan or mare-reduce yung reach. Low effort reaction videos. So ano nga to? Watch along or simply describing what happened without new information or context. So, yan yung low effort edits. Number 2, ayan, marami pa to guys. Actually, 5 yan. Duplicative content. Ayan, if it's already on platform, don't just repost it. Ito yung sinasabi ko kanina. Facebook is prioritizing the primary source. Meron po silang pang-detect nito ngayon na similar yan kay YouTube. Similar lang hindi yun mismo. What to avoid? Posting content that already exists on Facebook or you had no meaningful role in creating. So, kung na-upload nyo na yan dati, huwag nyo nang re-upload ulit. Diba? Ma-consider ni Facebook yan as duplicative content. Creating clips from multiple sources without any significant changes or additional insight that are unique or your page profile. So, dapat talaga lagyan natin ng content enhancement or i-edit talaga natin yung ating mga content. Why the change? Ayan. We're pulling reach from copycat to ensure authentic videos break through the noise. Ayan. Dapat talaga mag-stand out yung original content and get the credit they deserve. Dapat talaga dati pa ito ginawa ni Facebook. By prioritizing original content, Facebook is improving the experience for all user, making the feed and reels more relevant. Tama po, yan. Actually, ito dati kung way back 2023, no, nung nag-start pa lang tayo dito kay Facebook, isa kung bakit nagkaroon ng suspension or deleted pages or minsan nagkaka-problem sa monetization is dahil nga yung AI is palyado pa, hindi pa siya ganun pulido mag-detect ng mga tawag dito,
copycat content. So ngayon, meron na silang tinatawag na ganito. Pakita ko lang sa inyo. Meron sila ditong sample kung paano makikita sa inyong page. So, ito yung sample. Ayan guys, palakihin ko lang siya. Ayan. So, sample, ito yung inyong professional dashboard. Meron kayo dito makikita na matches na tinatawag, 40 matches detected. Parang sa YouTube. Ito, 25% match. So, sample, may nagre-upload ng content nyo. Kung meron dong few seconds or minutes of clip ng original content po, nadedetect na din nila. So, pwede nyo silang i-report katulad dito. Ayan, profile with post that match your protected content. So, makikita nyo dito, may nakalagay na take action. 'Di ba? Kapag tinake action nyo yan, pwede nyo siyang i-report as impersonation. Ayan, then submit. So, automatic yan, magno-notify yan dun sa tawag dito, dun sa nag-re-upload. Pwede nila yan i-dispute, i-delete, or i-accept. Pag in-accept, ibig sabihin, tinanggap nila na eto is reproduce talaga yung content na in-upload ko. Ang ngayon, ano mangyayari? Magkakaroon po yan ng hatian sa earnings. Ganun lang kasimple. Kumbaga, kung kumikita yung video mo dahil do sa mga copycat pages or re-uploaded content nyo, pwede rin kayong kumita doon, di ba? Para na yung may rights, di ba? Kasi nga original content, instead na ipa-delete mo na lang at nagka-million of views yun at hundreds of thousand earnings, di ba? Pwede naman maghati na lang kayo kaysa i-delete na lang basta. 'Di ba? So, 'yun. At hindi magkaroon ng violation yung nagre-upload. Basta meron pa rin yung dispute, accept, 'di ba? Or i-delete yung video na kinuha sa inyo. So, kayo pa rin po ang may hawak nun. Okay, so balik tayo guys dito. So, pakita lang sa inyo. Dito, ano ang ituturing na original? Ayon sa bagong guiding sa Facebook, ang original content ay mga content na number 1, ikaw mismo yung gumawa, nag-film, or nag-produce. Matik na yan. Pangalawa, may sariling commentary or explanation or analysis. So, dapat talaga, hindi lang basta ilalagay nyo yung mukha nyo dun sa video, tapos titingnan nyo sila. Walang commentary, di ba? So, yan yung mga i-reduce ngayon ni Facebook. Also, yung mga content na parang ano lang, parang tawag dito, walang galaw, yung mga static images na ginawang video, tapos andun lang yung mukha nila. So, possible, walang proper commentary or explanation or analysis, mare-reduce yung reach or yung engagement. Pangatlo, may unique value at bago information na idinadagdag sa content. So, kung kayo po ay more on commentary, sharing insight, dapat talaga magbigay pa tayo ng added value. Halimbawa ng original content, number 1, tutorial, itong ginagawa natin, reviews, educational content, commentary videos, reaction video na may malalim na explanation or analysis. So, dapat ganito po yung ating pag-produce ng mga content para ma-consider na original. Mga content na hindi itinuturing na original, okay, number 1, simpleng pagre-repost ng video ng ibang creator. Matik yan, unoriginal yan. At madedetect po yan gamit yung system detection ni Facebook ngayon. Pangalawa, paglalagay ng lamang na subtitles, border, watermarks ng existing video. Kinuha mo lang yung content, tapos nilagyan mo lang ng watermarks or ng caption gamit yung CapCut. So, ganun lang ka-effort mo, di ba? Consider as unoriginal po yun. Pangatlo, pag-i-splice ng iba't ibang clips ng walang sariling commentary. Yung kanina sinabi ko sa inyo, yung para siyang static image lang tapos hinati-hati lang. Consider as unoriginal po yan. Pang-apat, reaction videos na pinapanood lang ang video ng walang additional insight. Ito yung mga madalas natin nakikita ngayon, di ba? Merong trending na video tapos nandun lang yung mukha nila dun sa 9:16 aspect ratio. Nandun lang, tapos nakahiga habang pinapanood yung video ng creators. So, consider po yan as an original. Okay, so ito yung pinakamaganda, yung pangatlo natin pag-usapan, yung tools and protections. Kasabay ng update na ito, naglabas din si Facebook ng mga tools para protectionan ang creators na labas sa content, theft, and copycat pages. Ayan, mga bagong tools at protection features. Number 1, content protection tools. Tumutulong para ma-detect ang ibang pages na nagre-re-upload ng content, which is good news yan para sa ating lahat. Ito nga yung detection system na laban sa reposted content. So, AI po yung nagtatrabaho dyan.
So sana 'di ba, siguro sa mga susunod na taon mas mabilis na nilang nade-detect talaga. Meron kasing alam mo 'yun, yung mga ibang, content theft na ginagawa is inaabangan talaga nila yung mga popular content or creators. Tapos kapag in-upload ka agad diyan, ilang minuto pa lang meron na kaagad silang uploaded content niyan, gano'n kabilis silang kumuha. Pangalawa, creator protection features. Mas mabilis mag-report ng pages na nagnanakaw ng content. Mabilis na po 'yan mare-report sa Facebook. So, magno-notify po 'yan sa inyong Facebook na ito ay 25%, 100% match sa iyong video. So, ano yung gagawin mo? Pwede mo yang i-report as impersonator, pwede mo yang ipa-take down yung videos or i-dispute nila kung madi-dispute nila or i-accept or magkakaroon na yan ng um, partition or hatian ng kita, 'di ba, ng earnings. Layunin ng mga tools na ito, protektahan ang original creators. Advantage number one para sa atin 'yan. Number two, mababawasan ang content stealing or theft content, 'di ba? Mas siguro ang tunay na creators ang nakikinabang. Tama, dapat talaga dati pa 'to ginawa ni Facebook, eh. Advantage sa bagong update na ito. Isa sa pinakamalaking advantage ng update na ito ay pagbibigay priority sa tunay na creators. Number one, mga benepisyo. Ayan, mas mataas ang reach. Mas marami opportunity sa monetization. Mas fair ang competition sa platform. Tama. Yung iba po talaga, ano, may nakita ko mga nagba-viral content talaga. Tapos upload is yung mga kumuha lang. Kung sino pa yung mga kumuha, yung pa yung nag-monetize, yan pa yung may kinita. 'Di ba? Unfair po talaga 'yon. Mas konting copycat pages, mas, na kumokopya ng content, so mare-reduce na 'yan. Mas makikilala ang mga creators na tunay na gumagawa ng content. So, dapat talaga ito yung priority ni Facebook sa mga monetization. Pero gano'n pa man, good news pa rin ito sa ating lahat, guys. Okay? So, yung takeaway ko dito, ayan, originality is now more important than ever. Tama po. So, gumawa lang tayo ng sariling content hanggat maaari. Pangalawa, magdagdag value, commentary, or analysis sa videos. Iwasan ng simpleng repost ng content mula sa mga other sources or creators. I-build ang inyong unique voice style bilang creator. So guys, medyo mahaba tong update natin ngayon pero sana naman 'di ba nalinawan kayo. Ito is para sa ating lahat, especially sa mga original creators, original videos mo na hindi ka pa monetize at iba yung nakikinabang ng mga content mo. So pwede niyo na silang i-report gamit itong AI detection system na in-update sa atin ni Facebook. So guys, ilalagay ko na lang yung link nito diyan sa may description para kayo po mismo yung magbasa. Pero ito is insight lamang natin, advantage po ito. Pero dapat dati pa 'to ginawa ni Facebook. Pero gayon pa man, mukhang pumapabor na sa atin yung mga update ngayon ni Facebook compared dati. Okay? So guys, iwasan na din natin mag-re-upload. Kung na-upload mo na yun dati, huwag mo nang re-upload. Pwede siguro i-reshare mo na lang sa wall mo. Pero kung i-re-upload mo, magkaibang bagay po yung reshare tapos yung re-upload. Okay? So maraming maraming salamat kung may natutunan at may nalinawan dito sa ating video ngayong araw. Please consider subscribing at welcome back po ulit dito sa The Homebase Edit. So ilang months po tayong wala dito sa YouTube. Pero ngayon guys, tatry natin ulit mag-upload everyday na update, especially sa mga nagkakaroon ng problema dito sa kanilang Facebook account, monetization, at iba pa. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod na update and see you again next time. Bye-bye.